Nadawit ang pangalan ni Senator Bong Revilla sa nasitang sasakyan na dumaan sa EDSA bus lane sa Mandaluyong City nitong Miyerkules ng umaga. Ito ay matapos pumalag si Revilla sa nasabing ulat. Tinawag niya, sir, nandito po. Pwede let it go, di ba? So I made the decision to let it go. Just to make it clear, I made the decision to let it go. Pinasinungalingan ni Revilla ang malisyosong paratang laban sa kanya. Aniya, ang kanyang araw-araw na biyahe ay mula sa South patungong Senado, kaya imposible aniyang dadaan siya sa EDSA. Dumadaan naman siya sa Skyway kung patungong Norte. Ang nakakabahala nito, kung hindi kay Senator Bong Revilla yon, may gumagamit ng pangalan niya. Name dropping. Oo, name drop siya. So we need to check yung plate number kung kanino yun. Kasi we're just doing our job. Batay sa CCTV footage ng MMDA na naka-protocol plate ang naparang sasakyan. Pero ipinagtataka ni MMDA Chairman Romando Ortez na kung bakit nadawit ang pangalan ni Revilla kung number 8 ang nasa plaka. Kung totoo man ani Revilla na may nasita silang gumagamit ng kanyang pangalan, dapat aniya ay ginawa ng MMDA ang kanilang trabaho na tinikitan ang lumabag. Dahil sa insidente, pinapaliwanag ni Revilla ang MMDA na ayon sa senador ay napakaaga naman daw ng paninira sa kanya. Sa report naman po ng ating tao, number 8 po yung plaka. Ang senador naman po ay number 7 at ang congressman ay number 8. So, iimbestigahan pa po namin itong pangyayaring ito para po malaman natin yung punot dulo. Well, sana naman hindi, kasi if there was a mistake in the enforcement, tao lang naman tayo, nagkakamali rin tayo. It was not the purest of intention na siraan si Senator Bong Revilla. Pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun na siraan ka. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang operasyon kung saan nadawit ang pangalan ni Senator Bong Revilla sa nasitang sasakyan na dumaan sa EDSA bus lane sa Mandaluyong City nitong Miyerkules ng umaga. Ito ay matapos pumalag si Revilla sa nasabing ulat. Paliwanag ni MMDA Task Force Special Operations Head Edison Bong Nebriha na sinabi lamang ng isa sa mga traffic enforcer na si Revilla ang sakay nito. Kaya aniya, kanilang pinalusot ang sasakyan bilang courtesy sa senador. Benefit of the doubt na nandun, tinawag niya, sir, nandito po. Pwede let it go, di ba? So I made the decision to let it go. Just to make it clear, I made the decision to let it go. Ang nakakabahala nito, kung hindi kay Senator Bong Revilla yon, may gumagamit ng pangalan niya. Name dropping. Oo, name drop siya. So we need to check yung plate number kung kanino yun. Kasi we're just doing our job. Batay sa CCTV footage ng MMDA na naka-protocol plate ang naparang sasakyan. Pero ipinagtataka ni MMDA Chairman Romando Ortez na kung bakit nadawit ang pangalan ni Revilla kung number 8 ang nasa plaka. Sa report naman po ng ating tao, number 8 po yung plaka. Ang senador naman po ay number 7 at ang congressman ay number 8. So, iimbestigahan pa po namin itong pangyayaring ito para po malaman natin yung punot dulo. Pinasinungalingan ni Revilla ang malisyosong paratang laban sa kanya. Aniya, ang kanyang araw-araw na biyahe ay mula sa South patungong Senado, kaya imposible aniyang dadaan siya sa EDSA. Dumadaan naman siya sa Skyway kung patungong Norte. Kung totoo man ani Revilla na may nasita silang gumagamit ng kanyang pangalan, dapat aniya ay ginawa ng MMDA ang kanilang trabaho na tinikitan ang lumabag. Dahil sa insidente, pinapaliwanag ni Revilla ang MMDA na ayon sa senador ay napakaaga naman daw ng paninira sa kanya. Humingi ng paumanhin ang MMDA kay Revilla, pero sa kabila nito, ipapa-recall umano ng senador ang budget ng ahensya sa Senado. Well, sana naman hindi, kasi if there was a mistake in the enforcement, tao lang naman tayo, nagkakamali rin tayo. It was not the purest of intention na siraan si Senator Bong Revilla. Pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun na siraan ka. Yung recall ng budget, karapatan po ng bawat senador yan na i-recall at busisiin mismo ulit yung aming budget. Samantala, sumulat na ang MMDA sa Department of Transportation para mairekomenda kung sino pa ang pwedeng gumamit ng bus lane. Kabilang na dito ang Presidente, Vice Presidente, House Speaker, Senate President at Chief Justice. Una nang sinabi ng MMDA na maliban sa bus, papayagang dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansya
at iba pang sasakyan na ginagamit sa pagtugon sa emergency.